Good evening! Maayong gabi sa inyong tanan. My name is Pastor Norman and welcome to Ictus Next Gen Simbang Gabi. We are now drawing towards the end of our Simbang Gabi. We are now on our 7th night. This is the first time that we have the traditional Filipino Simbang Gabi in our church, Ictus Next Gen, and I hope that you have learned a lot about Christmas by being with us for the past 7 days. Tonight, I want to share with you another interesting facet of Christmas. You see, when Jesus became like one of us, that's why we celebrate Christmas, He did not only live among us, He did not only live like us, but He also wanted each one of us to live like Him. This is what Christianity is all about. The word Christian simply means Christ one, or one with Christ. The term Christian does not only mean a follower of Christ, but one who is also one with Christ. Christ in Him, and He is in Christ. Amo ni gali ang buot silingon sang term nga Christian. Pero ang pamangkot, matuod bala ini sa aton kalibutan subong? Philippines is called the only Christian nation in the Far East. But do we Filipinos really live like Christ? Or do we really strive to live like Christ? Maybe what that statement means is most of us Filipinos have religions that teaches something about Christ. But if we're going to be honest, our brand of Christianity do not really display the life of Christ. We have religion, yes, but most of us don't have this genuine relationship with Christ. Ang matutuod gid gali nga mga Christians, amo ang mga tawo nga ara sa ila kabuhi si Kristo Jesus. Kag nagkakabuhi man sila, nga parehas man sa kay Kristo Jesus. Not really perfect, but Christ-like. As we say it in our church, our goal is progression, not perfection. Becoming more and more like Jesus in our everyday lives. Pero paano bala kita magkabuhi nga paras kay Kristo, nga paras kay Jesus? There is a Philippians chapter 2 starting in verse 3 to 11. Si Apostle Paul o kon si Saint Paul nag-challenge sa aton nga magkabuhi parehas kay Jesus. Kag may mga pointers siya diri nga ginhatag sa aton kung paano naton ini himuon. Let's read Philippians chapter 2, starting in verse 3 to 11. Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges, and He took the humble position of a slave and was born as a human being when He appeared in human form. He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Therefore, God elevated Him to the place of highest honor and gave Him the name above all other names, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Shall we pray first? Father, as we come before your presence today, Lord, I pray that would you teach us whatever you want to teach us from this passage found in Philippians chapter 2. Dear Lord, I know that this is all about humility, and I know, dear God, that most of the time it's hard for most of us to be humble. And so, Lord, today I pray that would you bless your word
and use your servants to expound your word. Help us, Lord, to live the Christian life in each one of us. Bless this time, bless this hour. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Kung aton balatunan ang ining mga verses, aton makita ang pattern nga kapilagit ginsulit-sulit liwat ang word nga humble sa sini nga mga verses. Ano bala ang ginatudlo sang sini nga mga verses sa aton? Kag paano naton bala ini ma-relate ang Christmas diri? Let me share with you 3 truths about our passage today. Number 1, God chose to humble Himself so that He can save us. Amo ni ang una nga gusto ko nga aton maintindihan subong. God chose to humble Himself so that He can save us. Philippians chapter 2 verses 6 and 7 says, Though He was God, though Jesus Christ was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges, and He took the humble position of a slave and was born as a human being when He appeared in human form. Sa kadamuon sang virtues nga pwede naton ma-ascribe sa Diyos, wala gid fitting description nga magamit ang Bible sa pag-describe sang iya ginhimo sang nagpakatao siya sa unod sa pagluwas sa aton kundi ang word nga humble. I agree. Think of any virtue or any description that you can ascribe to God. For example, God is love. Ano pa gid? God is great. Ano pa gid? God is gracious. God is merciful. And you can continue to fill in the blanks with any virtue that you can ascribe to God. But if God did not choose to humble Himself and became like one of us, then there's no Christmas to celebrate at all. And we will just all die in our sins. The word itself is an oxymoron. Humble God. Din kay imo ya kakita sinaman? Amo na nga ang mga tawo nga wala nagapati nga si Kristo Jesus Dios, nabudlayan gid sila magreconcile sini kay hindi nila maintindihan nga kung si Jesus Dios nga ang ginkapoy siya kay ang Dios ya wala ginakapoy. Hindi nila ma-reconcile nga si Jesus Diyos kay gingutom siya kay ang Diyos iya wala nagakinahanglan sang pagkaon. Hindi nila matungkad nga si Kristo Jesus Diyos kay nga napatay siya kag ang Diyos iya wala sang ginsuguran, wala man sang katapusan. Ang Diyos iya hindi mapatay. Ang na-miss nila nga kamatuuran, naginpili sang Diyos ang magpaubos. God chose to humble Himself. And all this was made possible in the person of His one and only Son, Jesus. It is a choice in God's part to humble Himself and took upon Himself the form of a man, to be born and live just like one of us, so that when the right time comes, He can take upon Himself all our sins and die to pay the penalty that we all deserve. Amuni ang ginhambal sa aton sang aton nga passage sa Philippians chapter 2. Maski na bala ang nature sang pagbata ni Kristo Jesus, very humbling mo. Sa akon bala ini ginatun-an, ginapamalandungan ko bala, ginameditate ko bala ang natabo, ang mga una nga natabo sang una gid nga Christmas ang una do. Hindi ko grabe man no.
ginpili sang Dios nga pahayag sang iya nga kabubuton sa kay Mary kag kay Joseph. And this couple were poor couple. Mga bigado ni sila nga mga tao. Aton ina makit-an bala nga kamatuuran kay sang matapos nga nagbata si Mary kay Jesus kag naglakad siya sa temple sa pag-offer sang isa ka offering, required ini sa tagsa ka babae nga nagbata. Ahay ang nasarangan gid lang ni Mary nga ihalad, duwa gid lang kabilog nga turtle doves o kun duwa gid lang kabilog nga pating. In other words, ang ini bala nga mga bagay nagapahayag sa aton nga ini gali si Joseph kag si Mary, bigado ini sila nga klase sang mag-asawa. Grabe man ang Dios, no? Nga sanggin pili niya nga magpakatao sa unod, ginpili niya ang bigado nga mag-asawa nga mabunag siya. Maski na ang nature man sang pagbata kay Jesus, siling ko tani maski may gamay na lang nga kapurmalan, no? Nga hindi kiman bala nga dito lang siya na tao sa balay sang sapat kag dito lang siya balagin butang sa pasungan. Tani maski sa balay man lang siya na bata kag since si Joseph kay carpenter man, tani may crib man lang agin butangan sa iya. Namangkot bala ako sa kay Doc Shaggy kung pila ang rate kung magbata kasubong. Ang normal kuno nga delivery, ara na dira ang tanan, normal nga delivery, ang bayad ang dapat ipreparar sang isa ka panimalay sang mag-asawa, mga 50,000 to 60,000, depende man ina sa doktor, sa sukot sang doktor nga nagpabata. Pero most likely kuno do amo na ang sukot sang mga doktor. Kung cesarean section kuno o kung CS, ang sukot mga between 100 to 120,000. Amo na gali subong kamahal kung magbata ka. Saling ni nanay sa akon, ako ginbata lang kuya sa balay, wala na kuya kuno kalambot sa ospital, so sa balay lang kuya ginbata sang akon nanay, sang akon iloy normal nga delivery, hindi iya nga CS. Pero pag abot kay Jesus, kung aton bala nga pamalandungan, tiriblino ang nature sang pagbata kay Jesus. Very humbling gidya. Wala labot nga sa bigado siya nga mag-asawa na bata ang nature pagid sang iya nga pagbata. Sa balalay siya sang sapat gid bata. Well, because sa aton nga mga previous nga simbang gabi na explain ko naman sa inyo nga sa paglakat ni Joseph kag ni Mary amo man tumatiun nga may ara sensos. Kung sa diin ang mga tao nagpauli sa lugar nga ginhalinan nila agud nga magparehistro sila. Katungod sina, puno ang tanan nga mga hotel, puno ang tanan nga mga pension houses, nga wala gid sang istaran ining duwa. Apang sa ulihi siguro may naluoy man sa ila nga dukalaw ay nagid sang itsura siguro ni Mary nga dumabata, nagiti siling niya sa likod. May ara dira ginalawigan sang mga sapat ang mga naga-istar diri niya, basi pwede ka mo dito kapasilong, basi pwede dito ka mo makapalipas ang gabi. Ikag dito na bata si Jesus sa parking lot. Sa isa kapayag kung sa diin ginahikot dito ang mga sapat. Grabe, no? May ara pala akong amigo sang una na mangkot sa ako niya, pastor nga ginpili gini Jesus nga matao nga imol, no? Nga wala niya ginpili nga matao nga manggarano, no? Siguro kung na bata siguro si Jesus nga manggaranon, siguro damo pagit siya nalambot nga manggaranon mo. Kaya ti, siyempre, ang kalabanan sa mga manggaranon, hindi man niya magpamati o kung hindi man niya mag-associate, hindi man niya magpalapit gani sa mga imol. Amo lang ginaya ang ato nature nga mga tao. Nga ang mga manggaranon nga mga tao, hindi na sila magpanaog sa level sang mga imol nga mga tao. Ang mga imol man nga mga tao, doon natahap man nga magsigi palapit, magsigi dukdok sang ilang nga mga kaugalingon sa mga manggaranon kay basi i-reject man sila kag mahuyaan lang sila. Amo lang gid niya ang nature naton nga mga katawhan. Subong ang mga manggaranon wala naga-associate sa mga imol, ang mga imol nahuya man maglambot, magpalapit sa mga manggaranon. Pero si Jesus ang nagpakatao siya sa unod, nagpakatao siya nga imol. Siguro ang isa sa mga rason nga ako nakita agud nga kung magpalapit kita sa iya, nagpalapit kita sa iya, hindi ya tungod sang iya manggad. Kundi nagpalapit kita sa iya
Kay tungod aton nabalaan, aton natun-an, aton siya nga nakilalaan nga aton nga Ginoo kag manluluwas nga ginhatag sang Dios sa aton. Amo niya nga mga bagay ang ako nakita. Ginpili sang Ginoo nga magpaubos, nga mag-humble sang iya kaugalingon, nga magpakatao sa unod nga mangin parehas naton kag hindi lang niya sila nga nagpakatao kundi nga imol nga tawo. Kabuhi nga wala sala. Agud bayaran ang penalty sang aton tanan-tanan nga sala sa krus sang Kalbaryo. Ay kaduwa diri nga kamatuoran nga akon nakita amo sini. He is also teaching us. God is also teaching us, His followers, to humble ourselves as well. Siling ni St. Paul sa may verse 3, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Don't look at only for your own interest, but take an interest in others also. Verse 5, you must have the same attitude that Christ Jesus had. You must have that same attitude that Christ Jesus had. In other words, kung nagpaubos ang Ginoo, sa aton nga bahin nga mga sumulunod sang Ginoo, ginatudloan man niya kita nga magsunod sa iya. Nga magpaubos man. Kung siya gani nga aton Diyos nagpaubos, ano ba ayhan kita nga mga sumulunod niya? Question, paano naton ini ma-apply sa aton kabuhi? In the King James Version, the Apostle Paul said, let this mind be in you. Let this mind be in you. You must have the same attitude that Christ Jesus had. That although He was God, He did not take it to be equal with God, but He humbled Himself. Practically sa aton nga mga sumulunod ni Jesus, subong paano naton ini ma-apply sa aton kabuhi? Ari diri sa may verses 3 and 4, aton diri makita ang pilagid lamang sa mga pointers ni Apostol Pablo kung paano naton ini ma-apply sa aton kabuhi. Number 1, don't be selfish. Part of being humble is not being selfish. Don't try to impress others. Grabe, no? Very straightforward. But be humble, thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. In other words, para sa isa ka tawo nga mapainubuson, ang ginatulok niya, hindi lang iya ang iya kaugalingon, kundi nga ginatulok man niya kung ano man ang mangin kinahanglan sang iban. No, hindi ini siya kumpleto gid nga listahan, pero ang pulong sang Ginoo naghatag sa aton sang pilagid lamang ka mga pointers kung paano naton ini ma-apply man sa aton nga kabuhi. Number 3, amo ning ako nakita. Humility always come before promotion. Humility, ang pagpaubos, nagauna gid ini permi sa mga success nga aton mabaton sa kabuhi. Humility always come before promotion. Kitaya nga mga Pilipino makarelate gid diri kay mahilig kitaya magtan-aw sang mga telenovela. Amo man sini sang una ang mga kalabanan nga sini ni Fernando Poe Jr. nga daw nagapapirdi-pirdi lang bala, sa una daw nagapasumbag lang bala, pero sa ulihi antis matapos ang istorya, antis matapos ang sini, nagdaog man siya. Humility always come before promotion. Hindi ini kumpleto nga listahan kung paano naton ini ma-apply sa aton kabuhi. But as we close, let me leave you these thoughts. Let me ask you some questions. Number 1, do you consider yourself a humble person? Makabig mo bala ang imo kaugalingon nga ikaw mapainubuson? Isagid gali sa mga virtues nga ginapaabot sa aton sa Ginoo bilang mga sumulunod ni Kristo Jesus, bilang mga Christians, bilang mga Christ followers, nga kita mangin mapinaubuson. Miyara kuno isa ka tawo ang gitagaan siya sang award, gitagaan siya sang medal, and the award says Most Humble Person Award. But the following day,
ginbawi ang award sa iya. Kag ginsuksok niya ang medal. Ginpatikal niya ang iya award nga most humble person. You know what? The opposite is also true. The Bible says in Proverbs chapter 16 verse 18, pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Number 2, I believe this world will be a better place to live if we who call ourselves Christ followers will choose to be humble. And how are we going to do that? Amo tong akon kainagin basa sa may verse 3 and verse 4. Don't be selfish. Don't try to impress others. Paano naton ini ma-apply sa aton pang-adlaw-adlaw nga kabuhi? Well, practically ma-apply naton ini sa madamo nga paagi. For example, gid lang kung kaisa sa aton nga pag-drive sa dalan. Kung kaisa bala ang aton nga bugal, nagadepende man sa kung ano nga klase sang salakyan ang aton ginadrivean sa dalan. Kung mga European cars gani daw grabe man ta magporma-porma, grabe man ta mag-drive ara iya ang bugal sa aton. But you know what? Ang siling sa pulong sang Ginoo, part of being humble is don't look out only for your own interest, but take interest in others too. Inabalang sa dalan, observe lang kita common courtesies. Common courtesies sa dalan, isagin ina sa mga paagi nga aton mapahayag ang aton humility bilang mga sumulunod ni Jesus. Kung kaisa, especially during this Christmas season, daw grabe bala ang gitgitanay sa dalan. Kung may ara nga tao nga duga palak, gid dali, gid paunaha. Smile lang, kag magsinya, sige una ka na lang. Kung kaisa, kung dakpon man kita sang aton bugal, kung magitgitanay gani, magitgit man ta. Ti ang ending magsagairay kita sa isa kag instead nga gadali kita, paras kita nga gadali, paras man kita nga madelay. Kay wala gid sa aton sang isa nga paubos. Wala gid sa aton sang isa nga nagpauna sang isa. Pero kung aton bala ini kabuhi bilang mga tumuluo, sundot ta lang ang ginahambal sa pulong sa Ginoo, sige lang paubos lang. Di wala man guro nabuhinan ang imo bili, wala man guro nabuhinan ang imo value kay ginpauna mo siya. O kung sa mga linyahan bala kung kaisa sa bangko, sa mga supermarkets, may ara ginaya nga mga tao nga inang gadasog sa linya bala. Inang nakita nila nga galinya ka, pero inang masingit lang sila sa ako niyang ginahimo ko na ginakol ko gid ang ila atensyon para nga at least kabaluman sila sa kung ano ang insakto ka kung ano ang sala. Wala ko lang sila ginababayaan. Ginabalan ko sila, excuse me, malinya ka? Kayo know what? Inang kalabalaba balasang linya kag nagalinya man kami dire. Pero kung gadali ka gid sa akon niya, willing ko nga paunahon ta ka, pero ti ang iba niya nga ginsingitan mo ti wala ko ya kabalo sang balatsago nila. Mga bagay bala nga amo sina kun kaisa. Ang silisang pulong sang Ginoo, don't look out only for your own interest, but also take an interest in others also. I believe with all my heart that this world will be a better place to live if we who call ourselves Christians, if we who call ourselves Christ followers, will only choose to be humble. And the last but not the least, if you humble yourself, trust that God will also exalt you. Trust that God will also promote you in His own perfect time. Psalm 75 verse 6 and 7 says, "For promotion comes neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God is the just. He puts down one and promotes another." Kabay patani nga saligan nimo nga ang Ginoo nga nakakita sang imo ginahimo, siya ang magapromote sa imo in due time. Kay nagpaubos ka, ang Ginoo saligan mo nga magabayaw sa imo. Amo ini ang isa sa mga mensahe sang Pasko nga si Kristo Jesus nagpaubos. Nagpili nga magpaubos. Agud nga magpakatao sa unod kag magkabuhi nga para sa aton. Hindi lang siling nga magluwas sa aton nga mga sala, kundi nga matapos niya kita nga maluwas, kita nga mga linuwas niya gintudloan man niya nga magpaubos. Kakabay pa nga sa aton pagpaubos makit-an man sang iban si Kristo sa aton kabuhi kag sila
magpalapit man kag magbaton man sa iya nga ila Ginoo kag manluluwas. Magapangamuyo kita. Lord, sa liwat, salamat gid sang imo pagtudlo agin pahayag sa amon sa imo pulong. Nga isagid sa mga virtues nga dapat makita sa amon nga mga kaanakan nimo, amo ang pagkamapinaubuson. I know nga duna sa amon Ginoo ang bugal kag ang mabudlay iniayhan para sa iban sa amon, apang kabay pa nga ikaw gid ang maga-remind sa amon Ginoo sang sini nga mga pulong, sang sini nga mga kamatuoran. Kabay pa nga sa amon pagsilibrar sang Pasko sa sini nga tuig. Tudloan mo gid kami nga magpainubuson kag amon Ginoo ini papadayunon sa amon pangadlaw-adlaw nga kabuhi, hindi lang sa mga nabilin nga inadlaw sa sining tuig 2020, kundi sa amon adlaw-adlaw nga pagkabuhi sa amon pagsunod sa imo. I-bless kami Ginoo sang virtue of humility, kagabay pa nga sa amon pagpaubos, makit-an ang imo kabuhi sa amon kabuhi kag sila man Ginoo magpalapit man kag magtuo man sa imo. Sa liwat, salamat gid. Sa liwat, ginatugyan ko gid sa imo ang amon mga nabilin nga tion sa amon simbang gabi. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you and see you again tomorrow sa aton second to the last na simbang gabi. Thank you.